Kabanata 756. Bumabuti ang pakiramdam. Direktang binaliwala ni Lito ang nakakatakot na reaksyon ng iba, walang pakialam na nakatingin kay Asia. Napangiti din ng mahina si Asia at tumango. Tere na. Si Lito ay humakbang pasulong, naglakad patungo sa labasan. Sa pagdaan niya sa dalawang maladragon na figure ng Jiang City, sina Danny at Kules ay hindi naglakas loob na gumawa ng tunog kahit nalikas na umatras ng kaunti. Nang malapit na silang makarating sa pintuan ng nightclub, biglang hinawakan ni Asia ang kamay ni Lito, sumunod ka sa akin. Aniya, hinaila siya sa kabilang direksyon. Habang inaakay niya si Lito, naramdaman lang niya ang napakalawak na lambot ng kanyang malajade na kamay. Ito ay kasing lambot ng mainit na Play-Doh na minasa, at ang kanyang balat ay kasing pino ng pinakamasasarap na pelas. Dinala ni Asia si Lito sa likurang pinto ng nightclub at pumara ng taxi. Para saan kayong dalawa? Tanong ng driver. Simpleng sagot ni Asia, ang pinakamalapit na hotel. Lumingon si Lito upang tumingin sa kanya. Ngunit hindi siya nilingan ni Asia. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Len. Len, pasensya na, may nangyari. Inuna akong ihatid ni Lito sa bahay. Umuwi ka na rin. Love you. Mua. Ham. Hindi napigilan ni Lito ang mapatawa. Kinurot ni Asia ang loob ng kanyang hita at nagprotesta, anong tinatawa-tawa mo? Bawal tumawa. Sumunod, parehong nanatiling tahimik, ngunit ang kapaligiran ay unti-unting naging mas intimate, at maging ang kanilang mga hininga ay nagsimulang bumigat. Maya-maya, huminto ang sasakyan sa harap ng isang ordinaryong motel. Agad na binuksan ni Asia ang pinto ng kotse, lumabas, at tumalikod para tawagan si Lito sa loob ng kotse, bakit ka natulala? Bilisan mo. Sigurado ka ba? Tumaas ang isang kilay ni Lito, pinagmamasdan siya ng may interes. Bilang mga nasa hustong gulang, malinaw na alam nilang dalawa kung ano ang maaaring mangyari sa isang motel sa ganitong oras. Si Asia, mukhang mayabang ngunit kaibig-ibig, ay nanunuya, tama na ang usapan, natatakot ka na ba? Tumawa si Lito at walang pag-aalinlangan na lumabas ng sasakyan. Habang pinagmamasdan silang naglalakad patungo sa motel, pinagmamasdan sila ng taxi driver na may inggit, ang swerte talaga ng batang ito, napakagandang babae. Totoo, laging naiinggit ang mga tao sa iba. Sa loob ng motel, direktang nag-book si Asia ng double bedroom. Nang makarating sa silid, pinili ni Lito na maupo sa sopa, habang si Asia ay agad na tinungo ang banyo. Kinurot ni Lito ang kanyang noo. Oo, hindi ito panaginip. Gayunpaman, masyadong mabilis ang pag-unlad nito. Maya-maya lang ay lumabas na siya. Sinamahan ng manipis na ulap ng maulap na puting fog, si Asia ay lumitaw na nakasuot lamang ng puting bath towel, ang kanyang payat at manyeb na mga braso at binti ay nakalantad sa hangin. Maligo ka na. Ang dami mong inaway, ang baho mo. Lumapit si Asia kay Lito at binigyan siya ng mahinang sampal. Tumayo si Lito at bahagyang hinawakan ang kanyang pisngi bago dumiretso sa banyo. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas si Lito na may balot na bath towel sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Si Asia ay nakahiga na sa kama, ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mapang-akit na kurbada. Ito ay isang hindi mapaglabanan na tukso sa sinumang tao. Inabot ni Lito ang ilaw sa itaas, naiwan lamang ang isang maliit na lampara sa gilid ng kama. Ang madilim na liwanag ay nagdulot ng malabo, parang panaginip na eksena. Itinoon niya ang kanyang tingin kay Asia at sinabi sa malalim na boses, sigurado ka ba? Nagsalubong ang mga maesla na kilay ni Asia habang nakatingin ito sa kanya. Ano, natatakot ka ba? Hey. Tumawa si Lito at sinugod siya. Kinabukasan. Walang humpay na tumunog ang telepono, inabot ng isang malambot na kamay mula sa ilalim ng mga takip at nakita ang cellphone sa bedside table. Hello. Mukhang inaantok si Asiain. Isang nag-aalalang tunog ang nagmula sa loob, boses iyon ni Lenlin. Mahal kong General Manager Yin, hindi ka pa natutulog, di ba? Nakalimutan mo na ba ang company-wide meeting ngayon? Hindi ito katulad mo. Workaholic ka ba? Anong oras na ngayon? Mahinang tanong ni Asia. Frustrated, sumagot si Len. 11:00 na, malapit ng tanghali, aking napakarilag na ginang. Tanghali na. Sumigaw si Asia at umupo ng tuwid. Natanggal sa kanya ang kubrekama, na nagpapakita ng balat na kasing kinis ng gatas. Gayunpaman, kapansin-pansin ang mga love bites na nakakalat sa kanyang balat. Binuksan ni Lito ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Habang si Asia ay nakatitig sa kanya, isang pamumula ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Anong tinitingin-tingin mo? Medyo maganda ang ugali mo kagabi, Ham. Bumungis-ngis si Asia.
Akmang tatayo na siya, bigla siyang hinaila pabalik ni Lito. Maganda lang ang ugali. Nakangiting tumingin sa kanya si Lito. Gusto mo bang subukan ulit? Takot ngunit mahiyain, itinaas ni Asia ang puting bandila. Fine, nagkamali ako, ang galing mo. Tumawa si Lito at hinaila siya sa kanyang mga bisig, kung saan nagbahagi sila ng magiliw na sandali. Pagkatapos ng ilang paghihimok ni Asia, sa wakas ay binitawan siya ni Lito. Sa sandaling itinaas niya ang kubrekama, nasulyapan niya ang isang pulang mantsa sa bedsheet. Matalim niyang tiningnan si Asia. Alam na alam niya, kahapon lang magkakilala ang dalawa. Bagamat may pinakita siyang kakaiba, hindi siya gaanong minahal ng babaeng ito kaya kinailangan niyang pumunta sa sukdulan ng kama. Siya ay nagbigay sa kanya ng kanyang unang pagkakataon sa tulad ng isang mataas na halaga. Dapat may dahilan ang kanyang pagkilos. Sa pag-iisip tungkol dito, nakaramdam ng pagkaintriga si Lito. Ang paglalakbay na ito sa Jang ay talagang kapanapanabik. Pagkababa ni Asia sa kama, nanghina ang kanyang mga binti. Siya ay sumigaw, sinaman ng galit si Lito, at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang baywang, lumipat siya sa banyo. Makalipas ang kalahating oras. Pagdating nila sa pasukan ng kumpanya, bago bumaba ng sasakyan, tumingin si Asia kay Lito, sana. Tumango si Lito, naiintindihan. Sige na. Tumango si Asia, binuksan ang pinto ng kotse at lumabas, at saka naglakad papasok sa kumpanya. Pagkababa ng sasakyan, tumambay sandali si Lito sa paligid, bago masayang bumalik sa kumpanya. Sa sandaling ito, sa departamento ng pagbebenta ng Maynel Company. Manager Wang, walang galang ang lalaking iyon. Pangalawang araw pa lang niya sa opisina at late na siya ng ganoon katagal. Nagreklamo si Kang kay Romero Wang. Kagabi, pinalayas siya ni Lito sa Huan City Restaurant, na lubos na nagpahiya sa kanya. Sa sobrang galit niya ay hindi siya makatulog ng maayos at nanumpa siya ng paghihiganti. Eksakto, malapit na matapos ang hapon. Hindi na masasabing late na. Di ba truancy? Malungkot na napabuntong hininga si Feng, ayon sa mga patakaran ng kumpanya, ang pag-alis sa panahon ng internship ay maaaring direktang humantong sa pagkatanggal. Nagdilim ang mukha ni Romero. Kung isipin na hindi lang mahuhuli si Lito sa hindi malamang dahilan, ngunit hindi rin makontak sa kanyang telepono para bang itinuring niya ang kanyang trabaho na parang laro ng bata. Sa sandaling iyon, si Jingjing ay tumayo at bumaling kay Romero, manager, si Lito ay nagpako ng malaking order mula kay Bonal kahapon. Hindi ba't mabuti na hayaan siyang magpahinga ng kalahating araw? Nang marinig ito, tumango si Romero. Siya ay dumating ng maaga sa umaga, para lamang malaman na si Lito, sa halip na si Len at ang dalawang bagong dating, ang nakakuha ng kasunduan kay Bonal. Dahil sa mga sitwasyong ito, makatuwirang timbangin ang mga benepisyo laban sa mga pagkakamali sa halip na paalisin siya ng tahasan. Ninitian ni Feng si Jingjing, nanunuya, oh, tingnan mo, tumayo para sa kanya dahil lang sa nagdiwang siya ng iyong kaarawan. Postahan ko kayong dalawa ay may plano kagabi. Galit na galit si Jingjing kaya nanginginig, how dare you slander me like that? Ngumuso si Feng, kailan pa kita sinira? Binabaliwala mo ang bawat pagkakataon na iugnay ang iyong sarili kay Mr. Song. Ngunit ano ang silbi nito? Sa aking pananaw, ang iyong relasyon sa kanya ay pinakakaraniwan. Sa pagtatapos ng araw, ang iyong sariling lakas at background ang pinakamahalaga. Nang matapos siyang magsalita, at paano mo malalaman kung ano ang aking lakas at background? Isang mahinaong boses ang nagmula sa pintuan. Pumasok si Lito. Nang makita si Lito, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Jingjing. Pagkatapos, nang mapansin kung gaano kapansin-pansin ang kanyang reaksyon, mabilis niyang inayos ang sarili. Bamulong siya, nandito ka. Hindi ka namin makontak dahil naka-off ang telepono mo. Tumango si Lito, naubusan ng baterya ang aking telepono. Pagkatapos sabihin ito, lumingon siya kay Feng, nagsasalita ng walang pakialam, nahuli ako, at dapat parusahan, ngunit kailangan mo ba talagang magsalita? Sumagot si Feng, ayon sa mga patakaran, dapat kang matanggal sa trabaho. Hey! Wala akong problema sa pag-alis, ngunit kung aalis ako, ang mga order mula kay Bonal ay maaaring mawala, casual na komento ni Lito. Hindi ako naniniwala. Pumayag na si Bonal na pumirma sa kontrata. Kahit wala ka, kakayanin ko. Kumpiyansa na deklara ni Kang, humakbang pasulong. Bahagyang ngumiti si Lito, sinabing, sige, kung mapirmahan mo ang kontrata kay Bonal, aalis ako kaagad. Hindi napigilan ni Kang na maging mahiyain. Ang taong ito ay nagdadala lamang ng problema sa kanyang sarili. Ang pagpirma ng kontrata, walang pakialam ang mga tao kung sino ang tindero. Sobra-sobra na talaga ang sarili niya.
Makalipas ang kalahating oras, dumating ang assistant ni Bonel Liu para kunin ang kontrata. Si Kang, na may hawak ng inihandang kontrata, ay nagsabi, "Hello, ako si Kang Ji, na namamahala sa pakikipagtulungan sa Bonel Corporation." Kang Ji. Kumunat ang noo ng assistant at tumingin sa kanya, sabi ng aming Mr. Liu, kasama lang daw niya si Lito Argel. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kang habang pinipilit niyang ngumiti, not to speak ill of him behind his back, but Lito is a newcomer, his work ability and understanding of the product can't compare with mine, I can provide better service for your esteemed company. This is not negotiable. Si Lito lang ang kinikilala ng aming Mr. Liu. Kung ganoon nga, hindi na kailangang pirmahan ang kontrata. Malamig na wika ng assistant, tumalikod upang maglakad palabas. Nang makita ito, mabilis na nakuha ni Romero ang atensyon ng assistant at natatawang humingi ng paumanhin, tatawagan ko kaagad si Lito, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Agad na tumayo si Jingjing upang hanapin si Lito. Samantala, si Kang ay naiwang nakakahiya sa sideline na walang pumapansin sa kanya. Pagkaalis ng katulong dala ang kontrata, nakahinga ng maluwag si Romero, tinapik si Lito sa likod, good job, Lito. Ipagpatuloy mo lang, kalimutan na nating late ka ngayon. Sa kabilang banda, ang mukha ni Kang ay hindi kapani-pani walang madilim. Bigla siyang may naisip at natatawang sinabi, "Manager, dahil may meeting si President Kim ngayong hapon at napakahusay ni Lito, bakit hindi siya hayaang gumawa ng quarterly report?" Nang marinig ito, nagpakita ng masasamang tingin ang mga empleyado ng sales department. Ang ulat ng sales department ay paikot-ikot na hinahawakan ng mga tindero, dahil hindi naabot ang target ng nakaraang quarter, tiyak na papagalitin sila sa pagkakataong ito, at walang may gusto sa mainit na patatas na ito. Gusto lang ni Kang na gawing mahirap ang mga bagay para kay Lito, isang bagong dating. Si Romero ay palaging nag-aalala tungkol dito, at lumingon kay Lito, "Little Lito, sa tingin mo kaya mo ba ito?" Magsasalita pa sana si Jingjing para kay Lito nang naunahan na siya, walang problema. Paf! Hindi napigilan ng isang tao ang matawa sa ilalim ng kanyang hininga. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Kang kay Lito, "Kung gayon, good luck." Tiningnan din ni Feng at ng iba pa si Lito ng may pang-aalipusta, "Anong greenhorn, maghintay hanggang mapag-alitan ka ng husto at iiyak ka, yan ang pagkakaalam ko." Bumalik si Lito sa kanyang upuan, medyo galit na sinabi ni Jingjing, "Bakit ang bilis mong sumagot? Ito ay isang mahirap na gig, kapag sinimulan ni Pangulong Yin na pagsabihan ang isang tao, maaaring ito ay tulad ng pamumuhay sa kamatayan." Isang magaan na ngiti ang ibinigay ni Lito, "Wala lang, isa akong taong nag-e-enjoy sa mga high challenge na gawain." Kumuha si Jingjing ng isang tinapay at isang pakete ng gatas, at sinabing, "Hindi ka pa kumakain, kunin mo ito." Pagkasabi noon ay baka sa mukha niya ang pamumula. Umiling si Lito, "Hindi na kailangan." Pagkasabi noon ay nagsimula na siyang pumikit at nagpahinga. Medyo nadismaya si Jingjing. Hindi niya alam kung bakit, hindi siya masyadong nakatulog noong nakaraang gabi, at ang imahe ni Lito ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan habang siya ay tumayo para sa iba. Inaasahan niyang mabilis na dumating ang madaling araw para makapunta siya sa opisina at makita siya muli. "Anong nangyayari sa akin?" Si Jingjing ay medyo hindi mapakali, nagmamadaling inalis ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan. Maya-maya, pagkatapos ng lunch break, oras na para sa meeting. Kabanata 757. Conference Room. Sa susunod, hinihiling ang Departamento ng Pagbebenta na ipakita ang quarterly summary, sabi ng assistant ni Asia Yin. Sa sandaling ito, pinag-aaralan ni Asia ang ulat ng pagbebenta, ang kanyang magandang mukha ay nagiging malungkot sa bawat minuto. Sina Kang at Feng, bukod sa iba pa, ay medyo natutuwa nang makita ang eksenang ito. Si Lito ay tiyak na sasampalin. Tumayo si Lito nang walang pag-aalinlangan at naglakad patungo sa entablado. Nagulat ang lahat nang makitang walang laman ang kanyang mga kamay. Bumulong si Romero, "Lito, pinaplano mo bang gawin ang buod sa labas ng cough?" Napahinto si Lito, "Of what cough? Wala akong script." Paf! Ang mga tao sa departamento ng pagbebenta ay lahat ay nagulat, habang ang mga mula sa mga departamento ng pagpaplano at pananaliksik at pagpapaunlad ay humagalpak ng tawa. "Nandito ba ang sales department mo para maglaro? Paano mo gagawin ang quarterly summary na wala man lang script? May problema ba sa work attitude mo?" Eksakto, hindi nakakagulat na ang mga numero mula sa huling quarter ay mukhang napakahirap. Ang ibang mga departamento ay tumalon sa bandwagon at ibinato ang kanilang mga kritisismo. Si Asia Yin, na abala sa pagbabasa ng ilang mga dokumento, ay pumikit sa lahat. Ang mga numero ng benta ay hindi napabuti ang kanyang kalooban.
Nang sawayin na sana siya, tumangala siya para makita si Lito. Ubo, maaari ka nang magsimula, bahagyang nanginginig ang boses ni Asia. Ang bawat isa sa mga departamento sa ibaba ay napuno ng sorpresa. Napakaamo ba ni Boss Yin ngayon? Kung ito ay sa isang normal na araw, sapat na ang takot niya sa mga tao upang hilingin nilang tumakbo sa isang pader. Tumango si Lito, tumalikod para harapin ang lahat, at mahinahong sinabi, wala akong gaanong sasabihin. Napakahirap ng benta noong nakaraang quarter. Ngunit hindi iyon problema, itataas ko ang benta natin ng 10 beses. Pagkasabi niya nito, nagulat ang lahat. Sa kasalukuyan, ang buwanang dami ng benta ng Maynel Company ay 30 milyon na may kita na humigit kumulang 12 milyon. Anak, alam mo ba kung magkano ang 10 times ng 30 milyon? Naiintindihan mo ba ang maths? Oo, 300 million yan? Halos katumbas ng benta namin noong nakaraang taon, what a claim. Sa oras na ito, tumayo ang isang lalaking may salamin, hinisyon si Asia at sinabing, Boss Yin, kahit ang ganitong uri ng walang utak na tao ay kinukuha ng departamento ng pagbebenta, hindi nakakagulat na napakahina ng kanilang performance. Kami sa departamento ng R&D ay nagsusumikap na bumuo ng magagandang produkto, ngunit dahil ang mga kawani ng pagbebenta ay masyadong basura, sinasayang nito ang aming mga pagsisikap. Ang lalaking ito, na kilala bilang George, ay nagtapos mula sa isang kilalang dayuhang unibersidad bilang isang doktor sa chemistry at mataas ang sweldo ng Maynel Company bilang pinuno ng pangkat ng pananaliksik. Sa kanyang mataas na edukasyon at karanasan sa ibang bansa, at magandang mukha, siya ay itinuturing na isang lokal na intelektual. Dahil sa mga ito, siya ay medyo mayabang at minamaliit ang mga tao. Nagmamadaling sinubukan ni Len na makipagpayapaan para kay Lito, malamang nagkamali siya. Ngunit nagkibit-balikat si Lito, hindi ako nagkamali, 300 milyon, at simula pa lang iyon, marami pa sa hinaharap. Hahaha. Sa pagkakataong ito, kahit ang mga kasamahan na kanina ay hindi umimik, hindi napigil ang mapatawa. Kinusat ni Asia ang kanyang magagandang mata at sinabi kay Lito, 300 milyon, iyon ba ang pangako mo? Kung hindi mo ito tutuperin, mapaparusahan ka. Tumawa si Lito, paano ako gustong parusahan ni Direk Yin? Sa puntong ito, masiglang nag-uusap ang lahat. Muling sinabi ng lalaki mula sa R&D na nagsalita kanina, kung mabaigo siya, dapat siyang lumuhad at yumuko sa harap ng lahat, at pagkatapos ay umalis. Marami sa mga lalaki ang sumang-ayon. Sa kanilang pananaw, nagyayabang lang si Lito ng ganito para maakit ang atensyon ni Asia. Hindi ba ito masyadong marami? Kumunat ang noo ni Len. Alam ng lahat na ang dignidad ng isang tao ay katumbas ng timbang nito sa ginto. Ang pagluhod sa harap ng maraming taong ito ay ganap na nakapipinsala sa pagmamataas ng isang tao. Okay. Tumango si Lito, na nagpapakita ng banayad na pagsang-ayon. Pinandilatan ni Len si Lito. Ang lalaking ito ay parang hindi yung tipong umaarte ng walang iniisip. Ang dami ng benta na 300 milyon sa isang buwan, ilang kliyente ang kailangan niyang hanapin. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Direktor Yin. Lumingon si Len kay Asia, umaasang makakatulong siya sa pag-iwas sa sitwasyon. Kung tutuusin, napakalaki ng naitulong ni Lito sa kanya. Ayaw niyang makitang mapahiya si Lito. Gayunpaman, sumulyap si Asia kay Lito, na nagpakita ng isang kaakit-akit na ngiti, at sinabing, tatandaan ko ang pangakong ito. Kung hindi mo ito tutuperin, ako mismo ang magpapaalis sa iyo. Pagkasabi nito ay tumayo siya at naglakad patungo sa labas. Gayunpaman, dahil sa tindi ng nakaraang gabi, bigla siyang nakaramdam ng panghihina sa kanyang mga binti at natamba siya patungo sa sahig ng entablado. Sa sumunod na segundo, isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang na hinaila siya sa kanyang yakap. Ang batang ito ay naglakas loob na hawakan si Pangulong Yin. Nang makita ito, ang karamihan ay nagulat at naiinggit. Bagamat si Asia ang pinakamagandang babae sa Jiang City at ang pangarap na manliligaw ng bawat lalaki, sa totoo lang, walang nang ahas na hawakan siya. Ito ay dahil si Asia ay may matinding ayaw na mahawakan. Kung sino man ang may masamang intensyon, agad silang lulupitin ng kanyang mga bodyguard. Ngumuso si Kang na may kasamang smirk, bata, maglakas loob kang makipaglaya kay President Yin. You're in for a treat. Nang maisip ng mga nagseselos na lalaki kay Asia ay saysubog na sa galit, naging kulay pula siya at mahinang nagsabi, salamat. Umalis siya nang nakayuko ang ulo. Nang makita ito, nagulat ang lahat, at si Kang ay mas lalong nadismaya. Ang swerte naman ng lalaking ito. Hey, I'm really looking forward to seeing how you will be fulfill that 300 million pledge. What a dreamer.
Just wait until the time comes to bend the knee. Sa pag-iisip na lumuhad si Lito, nakaramdam si Kang ng labis na kasiyahan. Naglalakad si Lito patungo sa kanyang opisina. Lumapit si Len sa tabi niya at walang imak na sinabi, nababaliw ka talaga. Nabanggit mo talaga ang 300 milyon. Inaasahan kong makita kung paano mo ito tatapusin. Bahagyang tumawa si Lito, nang walang anumang pagtatangkang pabulaanan. Ang pagtanggi ay walang kabuluhan. Ang tanging paraan para patahimikin ang mga nagdududa sa kanya ay sa pamamagitan ng mga katotohanan. Tinanong niya si Len, may Research and Development Department ba ang kumpanya natin? Dalhin mo ako doon. Tumango si Len, nasa itaas ang departamento ng R&D. Sumakay sila sa elevator, nag-swipe sa 3 round ng security access saka lang sila nakabisita sa R&D department. Sumulyap si George kay Lito, naging malamig ang ekspresyon ng mukha nito, para saan ka nandito? Confidential ang R&D department, hindi lahat ay makapasok. Nakakunot ang noo, sumagot si Lito, watch your words. Ngumisi si George, narinig ko na hindi ka man lang nakapagkolehiyo. Sa aking paningin, ang mga nasa ibaba ng antas ng undergraduate ay walang halagang banggitin. Nairita, binatikos ni Len, George, bantayan mo ang iyong wika. Lahat tayo ay mga kasamahan dito. Umiling si George, tinitigan si Lito ng masama, hindi ako sumang-ayon na kasamahan ko siya. At saka, aalis na siya dahil hindi niya makakamit ang 300 milyon na layunin. Tere na, Lito. Sa inis, walang masabi si Len dahil mahalagang miyembro ng kumpanya si George. Sa sandaling iyon, isang babaeng nakasuot ng puting lab coat ang lumapit, may dalang lalagyan ng salamin na may mapusyaw na berdeng paste sa loob. Leader ng grupo, handa na ang pinakabagong pamahid na pangtanggal ng peklat, anunsyo ng babaeng kawani. Ang tuwang-tuwa na si George ay agad na nag-utos sa kanyang mga nasasakupan, anyayahan kaagad si President Yin, sabihin sa kanya na handa na ang bagong produkto. Napahawak siya sa kanyang mga kamay sa pananibik, ito ang kanyang pinakamatagumpay na produkto, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan kapag ito ay tumama sa merkado. Tumingin siya kay Lito, mapang-asar na sinabi, anak, nakita mo ba? Tunay na kapangyarihan iyon. Nagbebenta ka lang ng mga gamit at wala kang qualification para makipagkompetensya sa akin. Kinunot ni Lito ang kanyang mga labi ngunit hindi umimik. Sa sandaling ito, pumasok si Asia sa silid. Agad na tinawag ni George ang isang batang babae na may peklat sa kanyang kamay, nilagyan ng cream na pangtanggal ng peklat ang peklat ng babae. Makalipas ang humigit kumulang 5 minuto, nagsimulang mamula ang peklat. Lumiwanag ang mga mata ni Asia, tumango at nagsabing, hindi masama, mabilis itong magkakabisa. Gaano katagal bago tuluyang maalis? Sumagot si George, higit sa 1 buwan. Halata sa mukha niya ang pagmamalaki. Kailangan ng mga ordinaryong cream na pangtanggal ng peklat ng hindi bababa sa 3 buwan, ngunit ang ating bagong produkto ay maaaring paikliin ang oras na ito sa 1 pangatlo. Ito ay tiyak na hihigit sa pagganap ng iba pang mga produkto at magiging pinakamahusay sa kanila. Lubos na natuwa si Asia. Lumingon si George kay Lito, sadyang nagtanong, Kuya, ano sa tingin mo ang cream na pangtanggal ng peklat na ito? Basura. Walang pakialam na tumugon si Lito. Anong sabi mo? Basura. Kaya mo bang gumawa ng sarili mo? Galit na galit si George kaya napamura siya. Naka-cross arms, tiningnan ni Lito ang cream na pangtanggal ng peklat, walang malasakit ang tono, mga ganito, hindi ako madalas mag-abala sa paggawa. Nang marinig ito, ang mga mukha ng R&D team ay mukhang hindi lang medyo hindi magandang tingnan. Para sa isang salesperson na magyabang ng walang pakundangan sa harap ng R&D team ay humihingi ng pambubugbog, hindi ba? Maging si Len ay naisip na si Lito ay masyadong nagmamayabang. Bamulong siya, Lito, tama na, kailangan nito ng espesyal na kaalaman. Ngumiti lang si Lito, mayroon akong espesyal na kaalaman, mas higit pa kaysa sa kanila. Paf! Hindi napigilan ni George na mapatawa, siguro, espesyal sa pagsasalita ng malaki. Ang pagbuo ng mga produktong ito ay nangangailangan ng propesyonal na kaalaman sa kimika at medisina, napag-aralan mo na ba ang mga iyon? Hindi. Nagkibit balikat si Lito, hindi ko na kailangan. Sa gilid, medyo nalungkot si Asia at sinabi kay Lito, tama na. Makakaalis ka na. Bigla siyang nadismaya kay Lito. Hindi niya talaga inisip na si Lito ay walang anumang mga kwalifikasyon, ngunit ang kanyang saloobin ay masyadong mayabang, at nagsimula pa siyang magmayabang, na naging dahilan ng kanyang labis na paghamak. Teka! Sinulyapan siya ni Lito at dir-diretsyong naglakad patungo sa laboratorio, padebog na isinara ang pinto at nilock ito mula sa loob. Anong balak niya?
Nag-iisip ba siyang mag-develop ng produkto? Hindi napigilan ni George na matawa, nagtagal kami ng buong 7 buwan para mabuo itong pampatanggal ng peklat. Kahit na pagod ang lalaking iyon, hindi siya uunlad. Idinagdag ng isa pang mananaliksik, ang laboratorio ay isang restricted area ng kumpanya. Ang hindi autorisadong pagpasok ay maaaring makapagpaalis sa kanya. Ipinadyak ni Len ang kanyang paa at bumulong sa mahinang boses, ano ba talaga ang gustong gawin ng lalaking ito? Tahimik na tumitig si Asia sa lab at pagkatapos ay dinial ang numero ni Lito. Medyo malayo ka na. This is your last chance. If you can't give me a satisfactory explanation, umalis ka na agad. Huminto siya bago lumipat sa mas tahimik na lugar at nagsalita sa mahinang boses, huwag mong isipin na mayroon kang anumang mga pribilehiyo dahil lang sa natulog tayong magkasama kagabi. Casual lang iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita, si Lito, na hindi naapektuhan, ay bahagyang tumugon, sa tingin ko ay gusto mo akong matulog ulit bukas ng gabi. Nabulunan si Asia, galit na ibinaba ang telepono. Yung lalaking yon, sobrang yabang. Sinabi niya kay Len, kapag lumabas siya ng lab, kung wala siyang nagawa, sabihin sa kanya na mag-empake at umalis. Huwag kang mag-abala na ipaalam sa akin. With that, tumalikod siya at naglakad palayo. Bumantong hininga, tumingin si Len sa lab at naisip sa sarili, Lito, ano ang sinusubukan mong gawin? Isa ka lang tindero. Samantala, sa loob ng lab, mabilis na naghahanap si Lito sa mga istant ng mga halamang gamot. Ang laboratorio ay napakalaki at puno ng lahat ng uri ng medicinal herbs. Maliwanag kung gaano kabigat ang binigay ni Asia sa pananaliksik at pagpapaunlad. Pahid ng peklat. Umiling si Lito, isang nakaka-relax na ngiti ang naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi. Siya ay isang parmasyutiko, sanay sa paggawa ng mga elixir na iligtas buhay. Ang paghiling sa kanya na gumawa ng hamak na pamahid na pangtanggal ng peklat ay katumbas ng pag-crack ng nut gamit ang sledgehammer, isang napakalaking underutilization ng kanyang mga kasanayan. Kabanata 758. Buong araw nang lumabas si Lito mula sa lab. Si Len, na naghihintay hanggang sa punto ng pag-12 off, ay agad na lumapit upang salubungin siya nang bumukas ang pinto. Iniabot ni Lito sa kanya ang isang bote ng salamin na naglalaman ng kakaibang brown paste. Inamoy ni Len ang paste, ito ay walang amoy. She bluntly asked, so ito ang pinagkakaabalahan mo buong araw. Tumango si Lito, tama. Hanggat ikalat mo ito sa isang peklat, mawawala ito sa loob ng 12 oras. 12 hours. Nanaginip ka ba? Ngumisi si George, ang balat ay may 28 araw na ikot ng pagbabagong buhay. Sinasabi mo sa akin na ang isang peklat ay maaaring mawala sa loob ng 12 oras. Hindi ka natatakot na pumutok ang sarili mong bubble ng mga claim. Tumawa lang si Lito, ang patunay ng puding ay nasa pagkain. Tinawag ni George ang isang babaeng staff na ang kaliwang braso ay may peklat na kasing laki ng barya. Inilapat ni Lito ang paste sa peklat at nagsalita sa isang mahinang paraan, bukas ng umaga, magiging malinaw ang mga resulta. Nakakurbo ang sulok ng bibig ni George sa paraang nanunuya, pagkatapos bukas ng umaga, humanda ka na sa pag-impake ng iyong mga gamit at umalis. Walang gaanong masasabi si Lito, iniabot ang paste kay Len, at umalis doon at pagkatapos. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimulang magring ang telepono ni George. Nang makita ang tumatawag, nanigas ang mukha nito at nagmamadaling umatras sa isang liblib na sulok para sagutin ang tawag. Kumusta, Master Xiao? Sa kabilang dulo, nagsalita si Toby Xiao sa mahinahong boses, kumusta ang pag-unlad sa gawaing itinalaga ko sa iyo? Ngumisi ng masama si George, relax, no matter what, ang brat na iyon ay mapapatalsik sa kumpanya bukas. Magaling, kapag naayos na ang usapin, 10 milyon ang direktang ililipat sa iyong account, casual na sabi ni Toby. Sabik na tumango si George, salamat ng maaga, young Master Xiao. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumawa ng masama si George, Lito, dinala mo ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagkakasala kay young Master Xiao, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos ng trabaho, aalis na sana si Lito sa kumpanya nang bigla siyang pigilan ni Jingjing. I've heard that there's a newly released American blockbuster out. It's pretty good. I'll treat you to it, she said bashfully, then added quickly, I just wanted to thank you for what you did for me yesterday. Walang pakialam na sumagot si Lito, no need, it was nothing but a trifling matter. I have other things to do, goodbye. Habang pinapanood ang walang kibo na likod ni Lito na umaalis, naramdaman ni Jingjing ang kawalan ng pakiramdam na pumupuno sa kanyang puso. Kaya ang pagtulong sa akin kahapon ay isang maliit na bagay lamang sa iyo.
At dito ko naisip na mayroon akong espesyalidad sa iyong puso. Pag-alis sa kumpanya, dumiretso si Lito sa isang beauty salon. Tindahan ng Zone International Beauty Chain. Ito ang pinakamalaking beauty chain store sa Lux na may mahigit 300 sangay, at kamakailan ay nagsimula pa itong mag-extend sa ibang bansa. Kung maitatag ang isang partnership sa beauty salon na ito, ang buwanang layunin sa pagbebenta na 300 milyon ay madaling maabot. Tumayo si Lito sa pintuan, maya-maya, huminto ang isang sedan, at mabilis na lumakad si Tian Yang. Kuya Lito, interesado ka bang makipagtulungan sa beauty parlor na ito? Tanong ni Tian. Tumango si Lito at tinanong siya, mayroon ka bang anumang koneksyon? Hinailan ni Tian ang kanyang sigarilyo at umiling, wala, ang background ng beauty parlor na ito ay medyo misteryoso. Wala pang nakakita sa boss sa likod nito. Ang alam ko lang ay may background ang kabilang partido. Nag-iisip na tumango si Lito. Maya-maya lang, huminto ang isang pulang sports car sa entrance ng beauty parlor. Isang bata at kurbadang dilag na may salaming pang-araw at nakaistilong damit ang lumabas sa kotse. My goodness, hindi ba iyan ang sikat na young starlet kamakailan, si Melody Joe? Ang mga mata ni Tian ay nakadikit sa kanya. Sumulyap si Lito kay Melody, ngunit tumawa, malapit na siyang makaranas ng masamang kapalaran. Ah, talaga. Sinulyapan ni Tian si Lito, hindi lubos na naniniwala sa kanya. Si Melody, sa kanyang malamodelo na hakbang at puno ng biyaya, ay lumakad kasama ang isang pulutong ng mga tagahanga na dumagsa sa kanya para sa mga lagda at larawan. Walang pasensya, ikinaway ni Melody ang kanyang mga kamay, at hinarang ng kanyang mga bodyguard ang mga tagahanga, habang siya ay tamad na pumasok sa beauty parlor. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang isang bagay mula sa itaas, na humahaplos patungo kay Melody. Naghiyawan ng mga fans sa di kalayuan. Sa isang kisap mata, isang figure ang kumilos. Biglang lumitaw si Lito sa tabi ni Melody, hinawakan siya sa kanyang mga braso at lumipat sa gilid. Klang! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Sa oras na nag-react si Melody, ang lugar kung saan siya nakatayo ay ganap na kaguluhan, isang solid, mabigat na terracotta pot ang nakalatag doon na nagkapira-piraso. Kung tinamaan siya nito sa ulo, malamang nawala na siya. Tinapik ni Melody ang kanyang dibdib sa takot at lumingon kay Lito, salamat, iniligtas mo ako. Binitawan siya ni Lito, magalang na sumagot, huwag mo na akong kailangang pasalamatan. Napansin ni Melody ang kanyang cool na kilos at hindi maiwasang mapasimangot. Kasalukuyan siyang sikat na artista, maganda, at sanay na siya sa pangungutya at paghabol, bakit iba ang ugali ng lalaking ito sa iba? Here's an idea, as a way to thank you, you can take a photo with me. Nagmungkahi si Melody, na kumikilos na parang gumagawa siya ng pabor, ang kanyang tono ay nagdadala ng kaunting pagpapakumbaba. Tumaas ang isang kilay ni Lito at tumingin kay Melody, ang kanyang titig ay parang nakatingin sa isang walang isip. Hindi, salamat. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay lumipat sa kanyang dibdib, at siya ay walang pakialam na nagpayo, here's a word of advice, go out less in the near future. This spot is just the beginning. Huwag kang umalis, ipaliwanag mo muna ang ibig mong sabihin. Hinawakan ni Melody si Lito. Tinanggihan siya ni Lito, hindi ako ang iyong mga magulang. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ng malinaw ang aking sarili. Matapos tumanggi sa kanya, dumiretso siya sa beauty salon. Sinulyapan ni Melody ang palayok ng bulaklak sa lupa, pagkatapos ay bumalik kay Lito, ang kanyang puso ay puno ng galit. Bilang isang sikat na bituin, hindi pa siya pinakitunguhan ng ganoon kalamag na kawalang interes. Nang makita si Lito na naglalakad papunta sa beauty salon, isang ideya ang pumasok sa isip ni Melody, at napagpasyahan niya na kailangan niyang kunin ang malayong lalaking ito sa isang peg. Nilabas niya ang phone niya at nag-dial ng number. Isang magalang na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono, Miss, may kailangan ka ba? Nasa meeting ngayon si Young Master. Napangisi si Melody, ako ay kasalukuyang nasa 5th branch ng beauty salon sa Jiang City. Papuntahin mo ang manager. Miss, although property natin ang beauty salon, dapat mong isaalang-alang ang mga kilos mo. Walang magawa ang taong nasa kabilang dulo. Sige, naiintindihan ko. Pumunta ka na lang. Dahil doon, tinapos ni Melody ang tawag. Isang pilyong liwanag ang sumasayaw sa kanyang mga mata habang bumubulong sa sarili, hindi mo man lang ba ako itinuturing, ha? Aba, matitikman mo na ang sarili mong gamot. Sa pagpasok ni Lito sa beauty salon, isang medyo may edad na lalaki sa itaas ang tumingin sa kanya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang manager ng branch na ito ng beauty salon, na may apelyidong Taog. Siguradong lalaki iyon ang tinutukoy ng dalaga.
Mamaya, yayain mo sa private room, ay droga mo ng walang malay, tapos itali mo, utos ni Mr. Taog sa kanyang mga subordinate. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay nag-alinlangan at sinabing, hindi ba ito kidnapping? Hindi ba ito labag sa batas? Paano kung may mangyari? Ano kayang mangyayari? Sa background ng amo natin, kahit patayin siya ng binibini, walang maglalakas loob na magsalita. Saway ni Mr. Taog sa mababang tono. Oo, gagawin namin ito kaagad, isang subordinate kaagad na palusot. Sabay na pumasok sina Lito at Tian sa beauty salon. Isang kaaya-ayang server ang agad na lumapit sa kanila at sinabing maliwanag, mga ginoo, kayo ang unang bumisita sa amin. Anong serbisyo ang gusto ninyo? Nag-aalok kami ng mga pakete na eksklusibo para sa mga lalaki, kung gusto ninyong tingnan. Bakit kailangang mag-alala tungkol sa kagandahan ang dalawang strapong na tulad namin? Masungit na nagsalita si Tian. Lumingon si Lito sa server at sinabi, gusto kong hilingin na makita kung sino ang namamahala dito. Nakangiting sagot ng server, of course sir. As long as you purchase one of our packages, I'll be happy to invite Mr. Taog over. Naisip ni Lito na ito ay makatwiran, kaya siya at si Tian ay bumili ng isang relaxation massage package. Pagkatapos ay dinala sila sa isang marangyang pribadong silid. Ang silid ay may dalawang komportableng massage bed. Sina Lito at Tian ay pumwesto. Sa pagkakataong iyon, may pumasok na dalaga. Nagsindi siya ng puting aromatherapy candle sa ulo ng mga kama. Maghintay ng ilang sandali, mga ginoo. Maya-maya ay darating na ang mga massage therapist. Dahil doon, lumabas ang dalaga, isinara ang pinto sa likuran niya. Binigyan ni Lito ng isang gilid na sulyap ang aroma diffuser na malapit sa kanya, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakataas sa isang interesadong ngiti. Makalipas ang mga 2 minuto, tumahimik si Tian sa tabi niya, nawalan siya ng malay. Biglang bumukas ang pinto na sinabayan pa ng tunog ng high heels. Umalangaw-ngaw ang malutong na boses ni Melody, itali mo sa akin ang lalaking ito at ilipat siya sa malapit na pribadong silid. Miss, please exercise some restraint para hindi magdulot ng kamatayan, may nagpayo sa kanya. Naiinip na ngumuso si Melody, alam ko, pinaparusahan ko lang siya, hayaan mo siyang maramdaman ang tusok ng ilang letigo. Napakabilis, ginapos ng ilan sa kanyang mga tauhan si Lito ng mahigpit ng mga lubid at dinala siya sa susunod na pribadong silid. Sige, lumabas na kayong lahat. Kahit anong marinig nyo, bawal pumasok. Mabilis na kinaweya ni Melody ang kanyang mga tauhan. Nang makalabas ang huling lalaki, isinara ang pinto sa likuran niya. Mayabang na tumawa si Melody, kumuha ng isang balde ng tubig na yelo, at naglakad sa harap ni Lito, handang iwiwisik para gisingin. If you dare splash me, huhuberin ko yang damit mo. Biglang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata at malamig na nagsalita. Ah! Si Melody ay sumigaw, ibinagsak ang balde ng tubig sa kanyang kamay sa sahig at binasa ang sarili niyang damit sa proseso. Galit na galit si Melody, itinuro si Lito, kailan ka nagising? Nagpakita si Lito ng mapang-asar ng ngiti, hindi ako nawala ng malay. Walang epekto sa akin ang masamang aroma ng knockout na gamot. Sa kanyang sinabi, bahagyang nagbago ang mukha ni Melody, paano? Paano mo nalaman? Ngumisi si Lito, huwag kang mag-alala kung paano ko nalaman. Gusto ko lang malaman kung sinong walang isip ang nang-ahas na tretuhin ako ng ganito, ikaw pala iyon. Akala niya noong una ay si Toby Xiao yun, kaya nagpanggap siyang walang malay, hindi inaasahan na ito pala ang young starlet na nakabangga niya sa pinto. Madam, niligtas kita sa pinto, ganito ba ang ganti mo sa akin? Ang tono ni Lito ay puno ng panunuya. Sinong nagsabi sa iyong wag mo akong pansinin? Si Melody, kung tutuusin, ay isang maliit na babae. Dahil sa mga salita ni Lito, nakonsensya siya at nataranta. Kinuha niya ang malambot na letigo sa mesa at sinabing, mula pagkabata hanggang ngayon, walang nang-ahas na magsalita sa akin ng ganyang ugali, at nang-ahas ka pa na tawagin akong walang isip, hahampasin kita hanggang sa mamatay. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang ibaba ang letigo. Sa sumunod na segundo, biglang naglabas ng lakas si Lito, pinutol ang mga lubid sa kanyang katawan, at pagkatapos ay hinawakan ang letigo ni Melody. Ikaw! Huwag kang lalapit, huwag mo akong hawakan or else tapos ka na. Sa sobrang takot ni Melody, patuloy siyang umatras. Direkta siyang idiniin ni Lito sa sahig at agad siyang hinampas. Bagamat tila hindi siya gumamit ng lakas, ang letigo ay nagdulot pa rin ng matinding sakit ng tumama sa katawan. Si Melody ay nagpakawala ng nakakaawang pag-iyak. Sa labas ng pinto, nagpalitan ng nag-aalalang sulyap ang ilang gwardya nang marinig ang ingay.
Anong klaseng sitwasyon ito? May hinahampas ang dalaga habang umiiyak. Dapat ba nating tingnan ang loob? Umiling ang isa pang tao, inutusan kami ni Miss na huwag pumasok ng walang pahintulot niya. Sa loob ng pribadong silid, tumanggap si Melody ng ilan pang letigo, na naging sanhi ng pagkapunit ng kanyang damit. She looked utterly disheveled. Inikat ni Lito ang letigo sa kanyang kamay at malamig ng inisyan, aminin mo ang iyong kasalanan. Hindi ko aaminin. Napabuntong hininga si Melody sa sama ng loob. Sa isang mabilis na paggalaw, itinaas ni Lito ang kanyang kamay at muling hamampas. Masakit ang naging dahilan ng pagsigaw ni Melody, aminin ko, inaamin ko ang pagkakamali ko, kasalanan ko, mali ako. Si Lito ay nagpahayag ng nasisiyahang ekspresyon at pagkatapos ay pinakawalan si Melody. Tumayo si Melody at tumakbo palabas ng kahon, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang gusot na anyo, ang mga tao sa pintuan ay nagulat, Miss, anong nangyari? Sumigaw si Melody, kayong mga walang isip, muntik na akong bugbugin hanggang sa mamatay at nakatayo kayo lang dyan na parang isang grupo ng mga estatwa. Bilasan mong ipaalam sa kapatid ko, sabihin mo sa kanya na nabuli ako, at utusan siyang sumugod kaagad dito. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Melody at tinitigan ng masama si Lito, ikaw. Walang awa kang kaawa-awa, maghintay ka lang. Pagdating ng kapatid ko, hiwain kanya at aipakin sa mga aso. Kabanata 750. Makalipas ang ilang sandali, dumating sa beauty salon ang isang lalaking nasa 30s. Nakabalot si Melody ng kumot. Nang makita ang lalaki, namumula ang kanyang mga mata na agad na sumubsob sa kanya, mukhang nakakaawa. Kuya, dapat maghiganti ka sa akin, binubuli niya ako. Ang lalaki, na nagngangalang Jaime Joe, ay ang nakatagong may-ari ng Zon Beauty Salon, at siya rin ang nakatatandang kapatid ni Melody. Alam na alam ni Jaime na likas na nangingibabaw ang kanyang nakababatang kapatid na babae at mas madalas kaysa sa hindi, nanggugulo lang siya. Gayunpaman, dahil si Melody ay mas bata sa kanya ng 10 taon, at labis siyang nagnanais sa kanya, nag-aalangan siyang pag-alitan o turuan siya, na sa paglipas ng panahon, lalo lamang siyang nagdulot ng kanyang pagmamataas. Ngayon, nang makita ang mga marka ng pilikmata sa kanyang kapatid, ang mukha ni Jaime ay nagdilim ng husto. Sinong nang ahas na bugbugin ka ng ganito? Babalatan ko siya ng buhay. Nakasunod sa likod ni Jaime ang isang payat, matangkad na lalaki na may suot na malapad na sombrero, pinananatiling nakakubli ang kanyang mukha habang nakababa ang kanyang ulo. Sa totoo lang, isa siyang internal martial arts expert at nakasama kay Jaime ng maraming taon, tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Kuya, sumama ka sa akin. Kinaladkad ni Melody ang kanyang kapatid sa pribadong booth kung saan matatagpuan si Lito, at binuksan ang pinto. Nakaupo si Lito sa sofa, masayang kumakain ng prutas at nanunood ng TV. Nang makita siyang walang pakialam, namuo ang galit ni Melody, ikaw, may lakas ka pa ng loob na kumain. Sinulyapan lang siya ni Lito bago ibinalik ang atensyon, at sinagot ito ng casual, so, nagdala ka ng reinforcements. Malamig na sagot ni Jaime, ako ang nakatatandang kapatid ni Melody, ikaw ba ang nakabangga sa kapatid ko? Tumango si Lito, oo. Isang malamig na pagngisi ang pinakawalan ni Jaime, ang aking nakababatang kapatid na babae ay naging spoiled mula pagkabata, palagi ko siyang tinatrato ng mabuti, natatakot na ihulog siya, ngunit nang ahas ka pa ring hagupitin siya. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Pagharap kay Melody, maluwag na tumugon si Lito, alam mo ba kung bakit ko siya hinampes? Tumigil sandali si Jaime, ibinaling ang tingin sa sarili niyang kapatid. Si Melody, medyo guilty, nauutal, ako. Ngumisi si Lito, inulit ang naunang nangyari. Pagkatapos ay sarkastikong tumingin kay Melody, ang pariralang o dog biting, ay isang tumpak na paglalarawan sa iyo. Ito ba ang kaso? Kumunat ang noo ni Jaime kay Melody. Kuya, hindi alintana, sinaktan niya pa rin ako, at pakiramdam ko ay naagrabyado ako. Nagpout si Melody at bumulong. Huminga ng malalim, si Jaime ay same time na nagutos, Melody, halika rito. Nag-aatubili, nilakad ni Melody ang kanyang mga paa patungo sa kinatatayuan ni Jaime, kung saan biglang itinaas ni Jaime ang kanyang kamay at binigyan siya ng isang sampal. Kuya! Tinakpe ni Melody ang kanyang mukha, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Sinaway ni Jaime na may matinding sakit sa puso, nakalimutan mo na ba ang lahat ng sinabi ng ating ina bago siya pumanaw? Kaya kung tiisin ang iyong pagiging kusa minsan, ngunit hindi mo makakalimutan at may pagkanulo ang mga naging mabait sa iyo. Pagkatapos, lumingon siya kay Lito, bahagyang nagdilim ang kanyang ekspresyon, naparusahan ko na ang kapatid ko.
Ang katotohanang hinagupit mo ang kapatid ko, utang na dapat mong bayaran. Tumawa si Lito, paano ko babayaran? Ngumisi si Jaime, ang mahal ng aking kapatid na babae, ang paghingi ng isa sa iyong mga kamay bilang kapalit ay hindi naman labis, di ba? Nang marinig ito, natigilan si Melody at hindi inaasahan na magiging ganito kalubha. Kuya, hindi naman talaga kailangan. Basta bugbugin mo lang siya, tama na. Umiling si Jaime, ako, si Jaime Joe, ay may sarili akong mga prinsipyo. Hindi yun problema. Nakahiga si Lito sa sofa, maluwag na sinabi, basta kaya mo itong makuha. Bahagyang tumawa si Jaime, masyado kang may tiwala. Pero sa edad mo, ito ay walang iba kundi ang pagmamataas. Maya-maya, makikita mo ang iyong tunay na kulay. With that, tumanggo siya sa matangkad at payat na lalaki na nakatayo sa likuran niya. Humakbang pasulong ang lalaki, umabot sa kanyang bewang upang bumunot ng pilak itim na sandang. Ang talim ng punyal ay dinikdik sa napakanipis, sapat na matalim upang maputol ang isang buhok sa pamamagitan lamang ng hininga. Paus at malamig ang boses niya habang sinasabi, munting kaibigan, huwag kang magpumiglas. Kung gaano kakaunti ang pagpupumiglas mo, mas kaunti ang pagdudugo mo. Kung hindi, ikaw ang magdurusa. Si Lito ay nanatiling nakaupo sa sofa, ganap na hindi natinag. Hindi napigilan ni Jaime na umiling. Napaka-stubborn na bata, punong-puno ng sarili. Biglang kumilos ang payat. Siya ay tila nag-transform sa isang bolt ng itim na kidlat, papalapit kay Lito sa bilis na mahirap makuha. Kasabay nito, ang kanyang punyal ay nakatutok sa kanang palso ni Lito. Sa sobrang bilis na nahihigitin ng isang ordinaryong tao, hindi niya kailanman nalampasan ang kanyang marka sa lahat ng kanyang mga taon ng krimen. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naramdaman niyang may humawak sa kanyang palso, na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Kamay iyon ni Lito. Mula sa walang ekspresyong mga mata ng payat na lalaki ay lumitaw ang mga alon ng pagkagulat, ang kanyang mukha ay nagbabaybay ng apat na salita, paano ito posible? Walang sino man ang posibleng hihigit sa kanya. Hindi ka makapaniwala na mas mabilis ako sayo. Parang nakikita ang kanyang iniisip, ang mapanuksong boses ni Lito ay umalangaw-ngaw. Ang mga alarm bells ay tumunog ng malakas sa isipan ng payat na lalaki, handa nang umatras, ngunit natagpuan niya ang kamay ni Lito na hindi natitinag tulad ng isang matibay na pang-ipit na bakal kahit gaano pa siya kahirap magpumiglas. Nagsimulang damaloy ang malamig na pawis sa kanyang likod. Siya mismo ay isang makapangyarihang internal force cultivator, na ginawang malinaw kung gaano kalakas ang binatang ito. Mas nakakatakot ang kanyang kabataan. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay nangyari sa isang segundo. Sa oras na mag-react ang magkapatid na Joe, binitawan na ni Lito ang kanyang kamay. Ang payat na lalaki ay mabilis na umatras sa likod ni Jaime. Napasimangot si Jaime, nang mapansin ang kamay ni Lito na hindi nasaktan, nagtanong siya, ano ang nangyari? Ang payat na lalaki ay bumulong ng ilang salita sa tainga ni Jaime. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang kutis ni Jaime dahil hindi niya maiwasang muling suriin si Lito. Naiintindihan ko. Tumanggo siya kay Lito, at sinabing, let's drop the incident today. This beauty salon is mine. You're welcome to become our supreme member, all for free. Gusto mo bang makipagkaibigan sa akin? Si Jaime ay isang matalinong tao. Ang pera ay isang maliit na bagay sa kanya. Naiintindihan niya ang kahalagahan ng networking. At tulad ng isang bata at mabigat na chap, ang kanyang background ay malinaw na hindi magiging simple. Sa sinabi nito, iniabot niya ang kanyang kamay ng napakakaibigan kay Lito. Gayunpaman, nakaupo lang si Lito sa sofa, hindi man lang balak tumayo. Medyo naiinis si Melody, hoy, ano ba ang problema mo? Bihira ang pakikitungo ng kapatid ko sa mga tao ng magalang, at hindi mo siya pinapansin. Ngumiti si Lito, narito ako para magnegosyo, hindi para makipagkaibigan. Pinandilatan ni Jaime ang kanyang kapatid, pagkatapos ay nagtanong ng may interes, anong uri ng negosyo ang gusto mong gawin? Walang pag-aalinlangan na inilabas ni Lito ang isang business card, na ini-swipe niya mula sa bulsa ni Asia kanina. Nagtatrabaho ako sa Mainel Company, at gusto kong palitan mo ang lahat ng iyong mga produkto ng pangangalaga sa balat ng Mainels. Sa kanyang mga salita, tumawa si Jaime, umiling-iling, I'm sorry, my beauty salon caters to high-end clients. Gumagamit lang kami ng mga premium na international skincare brands. Mainel. Narinig ko na ito, ngunit ito ay hindi hihigit sa isang menor de edad na tatak, kahit isang medyo jumble brand. Gayunpaman, tumawa si Lito, hindi mahalaga ang tatak, mahalaga ang produkto. Si Jaime ay nagsindi ng sigarilyo, nagtanong, paano mo mapapatunayan iyon?
Inilabas ni Lito ang isang maliit na bote ng salamin mula sa kanyang bulsa, na naglalaman ng puting cream na mukhang walang kakaiba. Ito ay noong hapon sa lab nang siya ay nag-concoct ng isang scar removal cream at nagkataon ay gumawa din ng isang anti-wrinkle cream. Iniangat ni Melody ang kanyang leeg para silipin, nandidiri na sinabing, ano ito? Wala man lang packaging. Masisira ba nito ang mukha ko kung gagamitin ko? Ibinigay ni Lito ang bote kay Jaime, at sinabing, ito ay isang anti-wrinkle cream. Maaaring mawala ng bisa nito ang anumang produkto na makikita mo sa merkado. Makakahanap ka ng isang tao upang subukan ito ngayon. Malinaw na hindi naniniwala si Jaime kay Lito, sa pag-aakalang ito ay marketing speak lang. Ngunit humanga siya sa kakayahan ni Lito, kaya tinawag niya ang isang babaeng tagapaglinis. Ang babaeng naglilinis ay humigit kumulang 50 taong gulang, may matingkad na kutis na may maraming mga batik sa edad, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga kulubot. Nang marinig ng tagapaglinis na ito ay isang bagong anti-wrinkle cream, natuwa siyang ilapat ito sa kanyang mukha. Ngumuso si Melody, tiyak na scam ito, walang impormasyon tungkol sa produkto. Kaya lang, biglang sumigaw ang naglilinis na babae, ang init ng mukha ko, parang nasusunog. Sinabi ni Melody, tingnan mo, tiyak na nagkakaroon siya ng reaksyong alerdi sa anong uri ng basura na ito. Umiling si Lito, bigyan mo pa ng 1 minuto. Galit na sinabi ng naglilinis na babae, bata, kung masira ang mukha ko, babayaran mo ito. Nanatiling tahimik si Lito, pinapanood ang oras. Hindi nagtagal, sa paglipas ng ilang segundo, isang himala ang naganap. Sa titig ng mga tao, mabilis na nawala ang mga kulubot sa mukha ng naglilinis na babae, ang kanyang kutis ay pumuti man lang ng kahit 2 shades. Kung ikukumpara sa kanyang orihinal na matanda at pagod na hitsura, mukhang mas bata siya ng hindi bababa sa 10 taon. O aking Diyos, ito ay himala na gamot. Tumingin ang tauhan sa paglilinis sa salamin, pagkatapos ay hinawakan ang kamay ni Lito. Mayroon ka pa ba nitong wrinkle cream, bata? Ibebenta ko ang anumang kailangan para makuha ito. Tila nakalimutan ni Melody ang dati niyang panunuya at tuwang-tuwang itinapon ang sarili kay Lito, gusto ko ring bumili. Si Jaime sa gilid ay labis ding nabigla. Noon pa man ay nakikisali siya sa industriya ng pagpapaganda at may pangkalahatang pag-unawa sa bisa ng mga produktong ito sa pagpapaganda. Karamihan sa mga produktong pampaganda ay nagsisilbi lamang bilang isang placebo. Pero ang eksenang ngayon lang niya nasaksihan ay talagang nabigla siya. Batay sa kanyang paghuhusga, naisip niya ang malaking epekto ng wrinkle cream na ito sa industriya ng kagandahan kapag napunta ito sa merkado. Kuya, nabuo mo ba itong wrinkle cream? Bahagyang nanginig ang boses ni Jaime nang magsalita siya. Tumango si Lito. Tuwang-tuwang dilaan ang kanyang mga labi, nagmungkahi si Jaime, paano kung samahan mo ako? Mag-aalok ako sa iyo ng taunang sweldo na 50 milyon, basta't ibunyag mo ang formula para sa produktong ito. Umiling si Lito, pag-aari ito ng Maynel Company. Tanungin kita, handa ka bang makipagtulungan? Kung hindi, ayos lang. With that, pinilit niyang umalis. Sa pagkakataong ito, si Jaime ang nagsisi sa kanyang desisyon. Mabilis niyang hinaila pabalik si Lito, natatawa, makipagtulungan. Siyempre. Ako mismo ang bibisita sa kumpanya mo bukas para pag-usapan ang pakikipagtulungan, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Naisip na ni Lito ang kanyang intensyon, gusto mo ng eksklusibong karapatan sa wrinkle cream na ito. Mabibili lang ang cream na ito sa iyong beauty salon. Tumango si Jaime, ikaw ay isang matalinong tao, kapatid. Alam ni Lito na upang makipagtulungan, isang presyo ang dapat bayaran. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumango siya bilang pagsang-ayon. Ang dalawa ay nakipag-usap sa karagdagang negosasyon, at sa sandaling natapos na nila ang mga pangkalahatang tuntunin ng kanilang pakikipagtulungan, naghanda si Lito na umalis. Oh, tama. Bago umalis, lumingon si Lito kay Melody, dalhin mo ito. Itabi mo ito sa iyong katawan, dalhin mo ito 24 na pito, at dapat mong isuot ito sa loob ng 7 sunod-sunod na araw. Sa pamamagitan nito, gumawa si Lito ng isang dilaw na anting-anting na nakatiklop sa isang tatsulok, na may ilang kakaibang simbolo na nakaguhit dito na may cinnabar. Sumimangot si Melody, ano ito? Napakapangit. Nang makita ni Jaime ang alindog, naramdaman ni Jaime na hindi ordinaryong tao si Lito, at sinabi sa kanyang kapatid sa mahinang boses, isuot mo ito kung hihilingin niya sa iyo, at huwag kalimutang magpasalamat sa kanya. Tumingin siya kay Lito, nagtanong, maaari ko bang hingin ang iyong iginagalang na apelyido? Casual na sumagot si Lito, ang apelyido ko ay Argel. Tumango si Jaime at lumingon sa kanyang kapatid, ngayon, dali, salamat kay Kuya Argel.
Sa isang kunot ng kanyang ilong, si Melody ay nag-aatubili na kinuha ang alindog at sinabing, "Salamat, Kuya Argel." Kabanata 706 na po. Kalalabas lang ni Lito sa pribadong silid ng mabangga niya si Tian na lumabas mula sa katabi, hinihimas ang kanyang mga templo. "Kuya Lito, paano ako nakatulog?" Natarante si Tian at pagkatapos ay nagtanong, "Hindi ka ba makikipag-ayos sa may-ari ng beauty salon? Kung mabaygo ang panghihikayat, dapat tayong gumamit ng dahas." Tiningnan siya ni Lito, "Nakaayos na, tera na." "What? Kailan nangyari ito?" "Kuya Lito, you are too strong. Naidlip lang ako at nakipagdeal ka na sa misteryosong amo." Hindi napigilan ni Tian na purihin. Sumulyap si Lito kay Melody sa hindi kalayuan. Napakunot ng noo si Melody at mabilis na nagtago sa likod ni Jaime. Sa gabi, casual na nag-check-in si Lito sa isang hotel. Nagring ang kanyang telepono, at pamilyar si Lito sa numero sa screen, si TB Xiao. "Lito, sa tingin mo ba makakalapit ka kay Asia sa pamamagitan ng pagpasok sa Mainel Corporation?" Mahina ngunit matalas ang boses ni Toby, hindi siya ang tipo ng babae na maaari mong hawakan ng random, mas mabuting sumuko ka sa lalong madaling panahon. Nang marinig ito, tumawa si Lito. Kung sinabi niya kay Toby na natulog na siya kay Asia, iniisip niya kung ang ikapitong royalty na ito ay sasabog kaagad. Ngunit hindi siya umimik, naniniwala siyang si Asia ang magsasabi sa kanya mismo. Nagpatuloy si Toby, "Naghanda ako ng munting regalo para sa iyo, sana ay magustuhan mo ito bukas." Alam ni Lito na ang taong ito ay nagpaplano muli sa kanyang likuran. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "I'm always ready." Kinabukasan, maagang dumating si Lito sa kumpanya. Lumapit si Len, mukhang hindi maganda na may mabibigat na madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tumingin sa kanya, nagtanong si Lito, "Ano ang problema?" Inikot ni Len ang kanyang mga mata, tumugon si Len, "Hindi ba dahil sa iyo? Masyado kang nagyabang kahapon, Sesk, sabik na sabik ako kaya hindi ako nakatulog buong gabi." Bahagyang tumawa si Lito, tamad na nakasandal sa kanyang upuan. "Natatawa ka pa. 300 million ang pinag-uusapan natin dito, boss. At iyong scar removal cream, I really can't even. Do you think you're some sort of divine healer or what?" Habang nagsasalita si Len, mas lalo siyang nagagalit, na nagnanais na magkaroon siya ng pisikal na katinoan sa tahimik na lalaking nasa harapan niya. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Lito na nakalatag sa desk. Ito ay isang tawag mula sa katulong ni Asia. Sinagot ni Lito ang tawag sa speakerphone. Ang tono ng katulong ay hindi kaaya-aya. "Hinihiling ka ni Boss Sin na bumaba sa R&D department." Walang pakialam, nagtanong si Lito, "Anong problema?" Malamig na tugon ng katulong, "Nilagyan ng isang staff member ang iyong scar removal cream kahapon at ang kanyang balat ay seryosong nawasak. Dapat kang managot." Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Len at hinawakan ang braso ni Lito, napabulalas siya, "Ngayon ay tapos na talaga tayo. Alam na ang karakter ni Boss Hin, tiyak na makukuha mo ang boot." Sa malapit, sina Kang at Feng, na nakikinig sa pag-uusap, ay hindi napigilan ang kanilang kagalakan, halos mapahalakhak sa masayang tawa. Ninitian ni Kang si Lito, ang ilang mga tao ay hindi dapat kumagat ng higit pa sa kanilang ngumunguya. Ngayon, hindi ba ang pusa ay wala sa bag? Nag-cross arm si Feng at masiglang sinabi, "Sa wakas ay may naliligaw na. Mas magiging presko ang hangin sa opisina." Sapat na ba ang iyong pagsasalita, hindi ka kailanman pinuntirya ni Lito. Hindi napigilan ni Jingjing na tumayo at magsalita para kay Lito. Malisyosong sinabi ni Feng, "Oh, Jingjing, nagsasalita ka pa nga para sa kanya, baka may relasyon ka sa kanya." Mapangasar na sinabi ni Kang, "Ang gayong walang kwentang tao, na walang pera o kwalipikasyon, kailangan mong mag-ingat na huwag maskam ng pera at manipulahin." Ang iba ay tumingin ng kakaiba kay Jingjing. "Tigilan nyo na nga yung kalokohan nyo." Hindi inaasahan ni Jingjing na magkakaroon sila ng ganitong makamandag na mga dila, nadama niya ang hindi kapani-paniwalang pagkakamali sa mga luhang pumapatak sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Lito, naglakad papunta kay Kang, "Kung maglakas loob ka pa na ulitin ang sinabi mo." Ang kanyang boses ay hindi kapani-paniwalang nagyayelo, ang kanyang buong pagkatao ay napuno ng nakakatakot na aura. Biglang tumahimik ang lahat, ang Lito na nasa harapan nila ay nagparamdam sa kanila ng matinding takot. Nakaramdam si Kang ng lamig sa kanyang gulugod, sinubukan niyang magmukhang matapang, ngunit ang kanyang mga binti ay hindi mapigilan na nanginginig. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at mahinang sinabi, "Bakit ko sasabihin dahil sinabi mo lang sa akin?"
Sumimangot si Lito, mabilis na sumuntok, ngunit hindi tumama ang suntok kay Kang, sa halip, huminto ito 1 sentimetro lang ang layo sa kanyang ilong. Naramdaman na lang ni Kang ang malamig na bugzo ng hangin na dumaan, natakot siyang naglabas ng, at bumagsak sa sahig. Nang makita ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan, hindi napigilan ng ilang tao ang tumawa ng malakas. Humakbang si Len para maputol ang awkwardness, sinabi kay Lito, pumunta tayo sa R&D department. Naghihintay si General Manager Yin. Tumango si Lito, binigyan ng malamig na tingin si Kang, at tumalikod para umalis. Si Kang ay tinulungan ni Feng. Dumura siya at marahas na nagmura, enjoy your last moments, malapit ka nang makick out. Nang dumating sina Lito at Len sa departamento ng R&D, naroon sina Asia, George, at iba pa. Ang babaeng empleyado kagabi ay nakatikip sa braso at mahinang umiiyak. Anong nangyari? Apurahang tanong ni Len. Ninitian ni George si Lito, dapat mong tanungin ang batang ito. Ang ginawa niya ay maaaring hindi man lang cream na pangtanggal ng peklat, kundi lason. Galit na tumahol ang babaeng empleyado, Lito. Kung nasira ang braso ko, wait and see na lang. Binalingan ni Len ang nag-aalalang tingin si Lito. Gayunpaman, walang reaksyon si Lito. Siguradong sigurado siya na walang mali sa scar removal cream. Let me examine the affected area, mahinahon niyang mungkahi. Nagtaas ng manggas ang babaeng empleyado para ipakita ang sugat. Sa kanyang balat, kung saan may maliit na peklat noon, ito ay nabura ng buo. Ngunit sa sandaling makita niya ang sugat, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Lito. Hindi ito sanhi ng cream sa pagtanggal ng peklat, ito ay resulta ng mga kinakaing kemikal. Biglang nagsalita si Lito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ng babaeng empleyado. Mabilis niyang sinulyapan si George at galit na sinabi, kalokohan ang sinasabi mo. Bakit ko ibubuhos ang concentrated sulfuric acid sa sarili kong braso? Ang banayad na pagpapalitan ng mga tingin sa pagitan ng dalawa ay napansin ni Lito. Naiintindihan niya ng malinaw sa kanyang puso. Mukhang si George ang may pukana sa likod ng insidenteng ito. Tama, bata, aminin mo na lang. Ang pangtanggal ng peklat mong cream ay walang iba kundi basura. Malakas na nagsalita si George, na may malamig na boses. As per the agreement yesterday, hindi ba oras na para umalis ka sa kumpanya? We will not see you off. Walang pakialam na nagsalita si Lito, ang sanhi ng ulceration ay malalaman sa pamamagitan lamang ng pagbisita sa ospital. Hindi na kailangan ng pagtatalo. Nagbago ang mukha ni George, at tila nagigilty siya. Hindi na kailangang pumunta sa ospital. Ang aming departamento ay puno ng mga profesional na nagpasuri na. Hey, ganun ba? Parang may desperado na akong paalisin, na nag-i-imagine at mga pukana. Makahulugang tiningnan ni Lito si George. Humalaklak si George at mapang-asar na tumugon, hindi ko kailangang gumamit ng mga pandaraya at pukana, dahil imposible lang ang layunin mong makamit ang 300 milyon benta. Sa kasamaang palad, madidismaya ka. Kaya kung makamit ito, at mangyayari ito ngayon. Tumugon si Lito sa nakaka-relax na tono. Ano? Nang marinig ito, ang mga mukha ng lahat ay napuno ng pang-aalipusta, na para bang may narinig silang biro. Maging si Asia, na kanina pa tahimik, ay hindi maiwasang kumunat ang kanyang noo. Si Asia ay isang matalinong babae, ang breakout ng kaso ay naging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan, kaya't siya ay nanatiling tahimik tungkol dito. Gayunpaman, ang pahayag ni Lito na maabot nila ang target na benta na 300 milyon ngayon ay talagang masyadong kakaiba. Walang pakialam na nagsalita si Asia, ang mga salitang iyon ay sinabi mo. Kung mabaygo kang makamit, sa katunayan, i-dismiss kita. Bahagyang ngumiti si Lito, oo, sinabi ko. Ha, parang nagpapakamatay. Hindi ba pwedeng magsalita ka ng hindi nagyayabang? Tumingin si George kay Lito na may ngiti sa kanyang mukha, malakas na sinabi, inilalagay ko ang aking mga salita dito. Kung maabot mo ang layunin na 300 milyon, inumin ko itong bote ng whitening liquid. Itinuro niya ang bagong binoong produkto sa tabi niya, at nagsalita ng buong kumpiyansa. Tinaas ni Lito ang kanyang kilay, tumango, napansin ko ang iyong mga salita. Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang isang empleyado, ang kanyang tono ay medyo galit, President Yin, bilasan mo. Sumimangot si Asia, anong nangyari? Ilang beses ko bang sinabing maging matatag kapag gumagawa ng mga bagay? Ikinaway ng empleyado ang kanyang mga kamay, nasa sabik ngunit humihingal. Hindi, nandito ang namamahala sa Zon Beauty Salon. Gusto niyang makipagtulungan sa atin. Anong sabi mo, Zon Beauty Salon? Ngayon, turn na ni Asia na nanginginig. Napatayo siya bigla, baka sa mukha niya ang pagkagulat.
Ibig mong sabihin, ang beauty industry giant na may mahigit 300 sangay sa buong bansa. Hindi rin napigilan ni Len ang kanyang pananabik, bahagyang nanginginig, pero ilang beses na tayong nakipag-ugnayan sa kanila noon, hindi lang nila kami pinansin. Walang pakialam na nagsalita si Lito, tingnan muna natin. Tumango si Asia, inutusan si George, pag-uusapan natin ang paste ng scar remover mamaya, sumama ka muna sa akin para makilala ang taong namamahala sa Zon Beauty Salon. Tumango si George, nakangising sumulyap kay Lito. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagsasabing, kita mo. Kailangan pa rin ako ng malalaking eksenang ito. Ano ka sa paghahambing? Samantala, natanggap din ng sales department ang mensahe at nagboluntaryo si Kang na nagsabing, Manager, bitawan mo ako. Ginagarantiya ko na mananalo ako sa Zon Beauty Salon. Tumango si Romero, sige, sumama ka sa akin. Maya-maya, nagtipon na ang lahat sa reception room. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasuot ng suit at may dalang briefcase, ay nagpakilala, kumusta sa lahat. Ako ang pangkalahatang namamahala sa Zon Beauty Salon sa Jiang. Ang aking apelyido ay Fan, at ako ay inimbitahan ni President Joe. Presidente Jaime Joe. Habang hinawakan niya ang kanyang magandang baba, matagal nang narinig ni Asia na ang misteryosong amo sa likod ng Zon Beauty Salon ay pinangalan ng Jaime Joe. Ngunit talagang na-curious siya at hindi naiwasang magtanong, President Fan, patawarin mo ako sa pagiging mapangahas, ngunit bakit gusto ni Pangulong Joe na makipagtulungan sa amin? Pagkatapos ng lahat, sa ilang mga nakaraang pagkakataon, tinanggihan mo ang mga produkto ng Mainel. Sumagot si President Fan, hindi rin ako masyadong malinaw sa partikular na sitwasyon. Pero ayos lang. Darating na si President Joe. Nadelay lang siya dahil sa ilang bagay. Sumunod, sinimulan nilang talakayin ang mga bagay tungkol sa pagtutulungan. Si George ay mahusay na nagsalita, nagyayabang hanggang sa matuyo ang kanyang bibig. Bumaling siya sa isang kasamahan at sinabing, bakit walang tao dito para magbuhos ng tubig? Kumuha ka ng magbuhos ng tubig. Pagkasabi niya nun, nagbigay pa siya ng ilang sulyap. Nakuha ng kasamahan ang pahiwatig, agad na lumabas, at tinungo ang departamento ng pagbebenta, nakipag-usap kay Lito, ikaw, halika rito at buhusan kami ng tubig. Sumulyap si Lito sa kanya, wala ka bang mga kamay? The man scoffed, we're busy negotiating, we don't have the time. Only laid-back people like you would be up for this kind of work. Sobra. Hindi na napigilan ni Jingjing, at tinapik ni Lito ang kanyang balikat, ayos lang, magbuhos lang ng tubig. Kung maglakas loob silang uminom, maglakas loob akong magbuhos. Agad siyang tumayo at tinungo ang pantry. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Director Fan. Dumating na si Jaime Joe. Mabilis siyang bumaba, sinamahan siya ni Asia at iba pang individual para salubungin si Jaime. Tiningnan ni Jaime ang karamihan. Nang hindi niya nakita si Lito, medyo hindi siya nasisiyahan. Nang makarating sila sa meeting room, tinanong niya si Asia Yin, Director Yin, mayroon ka bang empleyado na may apelyidong Argel sa iyong kumpanya? Sumimangot si Asia, oo, pero may kakaiba siyang pakiramdam na hindi niya mailagay ang kanyang daliri. Para sa ilang kadahilanan, tila may nakalimutan siyang mahalagang bagay tungkol kay Lito. Sa sandaling iyon, itinuro ni Kang ang pasukan at buong pusong nagsabi, Director Joe, tingnan mo, andyan si Argel. Si Lito ay makikitang naglalakad ng hindi nagmamadali, may bitbit na tray na may kargang 100 baso ng tubig. Nang makita ito, maraming tao ang nagpakawala ng mahinang tawa. Si Kang, na naniniwala sa kanyang sarili na medyo nakakatawa, ay nagsabi, Lito, bakit hindi ka huminto sa pagbebenta? Medyo bagay ka sa trabahong maghain ng tsaa at magbuhos ng tubig. Hindi umimik si Lito, at pagkatapos ay isang malamig na boses ang nagmula sa gilid. Nanay mo ba ang pinagsasabi mo? Nagulat ang lahat. Ang nagsasalita ay walang iba kundi si Jaime mismo, na napapaligiran ng mga tao.